naman ay good evening. Napanood ko yung kay former President Duterte sa ICC. Titignan si Duterte, nakapikit lang eh. Cool na cool. Parang wala lang Yan kasi si Duterte, hindi ko naman sinasabing cool na cool kasi parang siguro yun talaga ang katauhan niya eh. Pinapakita niya talaga yung kalakasan ng loob niya, yun talaga kasi kumbaga yun talaga yung prospect niya eh. Hindi ko sinasabing cool na cool kasi wala siyang pakialam dun sa mangyayari. Ang sinasabi ko mga kapatid, ang sinasabi ko, si Duterte, handa na yan kung anong maging desisyon ng ICC. Handa na yan kung anong maging kapalaran niya. Kasi matanda na yan. Hindi na niya iniisip pa kung ano yung maging kahihinatnan. Kumbaga, handa na siya eh. Alam niya, pinasok na kasi yung bagay na yan. Kumbaga parang, hindi nyo ba napansin? Sa mga niya dito sa Pilipinas, sa mga kongreso dito, pagka nililitis siya, sinasabi niya, ang tagal naman ng ICC. Di ba? Sinasabi niya. Mas maganda, yun na siya ng ICC. Kumbaga sinasabi niya, litisin na siya ng ICC. Kasi, guys, huwag kayong magalit sa akin kung sinasabi ko yan. Kasi, si Duterte, gusto na niyang matapos. Kasi lagi may nagko-comment, ICC ang dapat. Kasi ba't ICC? Kasi walang kwentang batas dito sa atin sa Pilipinas. Sa totoo lang, napakahina ng batas dito at pamahalaan natin dito sa Pilipinas. Alam niyo yan. Ngayon sabi ni Duterte, sige, asan yung ICC? Binigay sa kanya ICC. Tanggap niya yun. Alam niya yun. Kumbaga, handa na siya doon. Kaya ganun siya magsalita. Ang lakas ng loob niya magsalita kasi gusto na niyang matapos. Tsaka bakit hindi niya harapin yun? Kung alam niya sa sarili niyang inosente siya. Kung inosente ka talaga, haharapin mo yun. Kahit na ano pa yung lumitis sa'yo na korte. Kaya lang, kapangitan lang kasi doon. Sa sobrang hina nung pamahalaan natin at hindi nila kaya si Duterte, isinuko nila sa ibang lahi, which is masakit naman sa mga Pilipino yun. Dahil ibig sabihin, yung Pilipinas hindi na kayang kontrolin or hindi na nila kayang bigyan ng sariling kapamahalaan ng batas dito sa Pilipinas. Kaya isinuko na nila dun sa ibang lahi. Kaya ako, pansinin nyo si Duterte, relax lang. Cool lang siya. Kasi alam niya na kung ano man ang, kumbaga, handa na siya kung ano man ang kahihinatnan, kung ano man ang magiging resulta, handa na siya, handa niyang harapin. Guys, sinasabi ko, ipagdasal na lang natin yung bang magiging maganda yung pamamalakad sa Pilipinas. Kasi yung iba, sa totoo lang, sa sobrang galit mo, nawawalan ka ng Diyos sa puso mo. Namumuo yung galit sa puso mo. Nakakalungkot lang. Kasi ako, nalulungkot din na yung kapwa mo Pilipino, inaaway ka. Kapwa mo Pinoy, nag-aaway kayo. Justice for ganito. Kailangan makulong yan. Inosente yan. Pare-pares tayong walang alam. Yung mga nabiktima nung war on drugs ni Duterte, hindi naman natin alam kung talagang sumunod ba yung mga polis doon sa pinag-uutos ni Duterte. Kasi ang nangyari dyan, naging abuso
Yun din yung isang pagkakamali, naging abuso yung kapangyarihan nila na binigyan sila ng authority. Kaya lang siyempre, sa sobrang abuso naman na binigyan sila ng authority, kumbaga parang hindi na nila inisip na, kumbaga due process, di na nila dinaan sa proseso, sige, patayin na lang, ganun. Nalaman naman ni Duterte yan. At handa si Duterte kung ano mangyari sa kanya. Yun lang ang gusto kong i-share. Sana yung galit natin mawala na. Hindi dahil hindi ko sinasabing mawala yung galit nyo hindi ko sinasabing mawala yung galit nyo sa mga taong gusto nyo pananagutin, sa mga taong kinaiinisan nyo. Kaya ko gusto mawala yung galit natin sa puso natin para magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso natin. Ibig sabihin na nawawalan tayo ng kapayapaan sa puso natin. Di ba napakahirap nung may galit ka sa puso mo? Yun lang ang gusto kong sana mangibabaw yung damdamin ng Panginoon sa atin. Yun lang po. Maraming salamat po.